Okay, good day. So, ito ang sample event ticketing system na para makita natin yung mga feature na pwedeng i-add natin dun sa system na gagawin. So, pinangalanan ko siyang Eventex. Eventex. So, ito, may mga sample na event na siya na linagay ko. Kunwari, ito si Tech Innovator, Summer Music, Infotech Conference. Ito ay ma-generate ni admin. So, si admin mismo makaka-generate nito. Sa pag ano naman, kunwari ako si user, eto kunwari gusto ko dito, dumalo sa event na to, yan, makita ko yung mga available ticket, kung ilan pa yung pwedeng bilhin, and yung mga na-sold out na. So, once na-sold out na, hindi na siya pwedeng click. So, kunwari ito si regular, then sa full name, mag-record siya, full name nung client or nung customer. Sa email address, mobile number, then review order. So, dito, i-click natin yung agreement. Kailangan niya i-click para at least tayo naman as seller, meron tayong protection against na sa refund nila. Kasi baka mamaya may mag-refund bigla ng kasi nga hindi dadalo. So ito, yung event is non-refundable. Then proceed tayo sa payment. Pwede siya mamili ng ng methods like GCash, PayMaya, online banking, or credit card. Yan. Once na nakapag-pay na siya, lalabas yung official receipt na makikita yung date and time ng venue or ng ang event, yung amount na pinag-purchase niya, kung saan yung venue, yung QR code, and yung yung ticket ID niya. So mamaya, mapakita ko paano siya nag-work, yung ticket ID. Then, pwede niyang i-download yung PDF or i-email sa kanya yung binili niyang QR code or barcode. So, dito tayo sa sa dashboard ni Ma'am Sarah. Si Sarah po ay isang event admin. So, ito po, ang event admin na to ay ginawa dun sa super admin account. So, ito si Sarah event or yung ating event admin ay naka-assign lang sa specific na event. So, kunwari, magpaparent tayo nitong system. So, pwede tayong gumawa ng specific account for specific event na mag-rent dun sa system natin. So, dito sa console niya, makikita niya yung overview ng total revenue, ticket sold, check-in, kung may nagsimula na yung event, yung target completion, event attendees, eto. So, dito, di ba nakikita nyo, may nakalagay na waiting. So, dito, magiging entered lang siya once na na-scan na yung na-scan ni scanner yung QR code or barcode. So, for example, dito, kasi si admin console, linagyan ko rin siya ng live scan. So, enter natin yung kaninang ticket ID na linagay natin. So, linawin ko lang na pwedeng ticket ID or QR code. So, i-validate natin. Yan, granted na siya. So, makikita natin dito sa dashboard, dito sa event attendees, na dalawa na yung entered. Yung bago in-enter natin na ticket number na ito. Yan. So, punta tayo dito kay admin, yung super admin natin. Yan. So, dito kay super admin, may dalawa siya. Browse event and dashboard. So, sa dashboard, ito yung mga dashboard niya. Sa overview, yung total revenue ng specific event, ganyan. Yan, pwede mo i-select kung ano event yung gusto mong makita. Yung ticket sold, check-in, target completion, yan. Sa event attendees, makikita rin niya. Sa manage event, ito naman, pwede niyang i-delete. Kung tapos na yung event, pwede niya i-delete yung para hindi na makita ng mga user or makalito pa.
Kunwari, tapos na si M40 conference, tapos na siya, pwede niya i-delete. So, once deleted, hindi na siya pwede i-access. Ngayon, sa inventory naman, eto, makita yung yung ticket na available, yung sold na, number of tickets sold, yung available din, so capacity. Sa report center, ito yung mga makikita. Entry count, unique attendees, ticket sold, global revenue, yan. Yung ticket availability, kung ilang ticket, VIP ticket na yung sold, available, ang totals, and yung entry register. Ito. Then, sa live scan, meron din siya live scan na para pwede din siya mag-scan ng mga ticket and mag-validate.